May pabag po kay katamungan, mga kapatid. It's already time na po at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan na muli po nandito po tayo upang sama-samang sambahin ang ating Panginoon. Amen po! Praise God! Hallelujah! Isang malakas nga po na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Ayaw ko sanang banggitin dito yung mga puntong wala yung iba. Kaya lang, mapansin naman po natin, marami po sa mga kapatid po natin nag-out of town, kaya yan, makikita po natin na bungi-bungi po yung mga upuan natin, At ganun pa man, sabi nga, sa konti at marami, nandyan po ang ating pong Panginoon. Amen po. Praise God. So, sumamba tayo sa Panginoon ngayong umagang ito. I-prepare po natin ang ating mga puso sa ating pong pagsamba sa Kanya. Amen. So, okay. Sino po kasing MC natin ngayon? Ay, Sister Rox. Okay. Okay na. Sige, ito yung text natin. Sige. A blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. So, tunay nga po na dakila po ang ating Panginoon since ginaid niya po tayo sa buong week na to. And He is our great provider and great protector po. Amen. And I just want to share po yung sa Romans chapter 8 verse 28. Sabi po niya, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose." So, we may feel discouraged po and we may experience a lot of trials, pero sabi nga po, may promise po si Lord sa bawat isa sa atin. All things work together for our good. May plan po si Lord sa ating mga buhay. So, patuloy po nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Ngayon po ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon mula po sa John chapter 3 verses 14 up to 21. Verse 14. "At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao." 15. "Upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." John 3:16, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Verse 17, "Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya." John 3, verse 19, "Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa." Verse 20, "Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang gawa." Last verse, "Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos." Amen po. Tinatawagan ko na po ang para sa opening prayer. Dugutan po manalangin tam. Hallelujah. Yes, Lord. Igpaming at suking banwa. King lagyo na po ni kayong mga abus, hingga kaming Ginong Yesus. Ngayon yung kaorasan na itig, pang banal, lalapit kayo pong itong kababanlub, kaya kong banal ay harapan, Ginong Diyos. O rin ipurin kaya kaming sarili, hingga kaming kaisipan, Ginong Diyos. Hingga kaming puso,
Ginoo na naman po yung akakitsyo nga makatula ka rin pusong deti ka rin kaisipan na reti Ginoo Diyos. Nga doon mi po king panalangin ngayon kaorasan na iti. Dinisan nyo kayo po king balang daya na kaya kaming Ginoo Yesus. Bangin kaya kaming panalangin ngayon oras iti Ginoo. Maging katanggap-tanggap king banal yung harapan. Salamat po ipang banal king kaya kang lugod. Dinin mo kayang pribileyo para makasamba kami ngayon nga doon iti. Muling sinabi mo, Ginoong Diyos, nga doon ang Domingo kay kayo ya. Eya, king tao, kumpuli ng gawan, king yato nga iti. Ginoo, salamat. Karing kaya kang anak, kahit sukete, Ginoong Diyos. Ti paran ni po, kaya kong kaburian. Muling niya pungatuan mo kay kami. Salamat, tigpang banal, king kaya kang lugod. King iningit mo kami, king lubnan, kay bukas. Ngayon naman po pati nga po na iti, ato mi po, kaya kayong pamaningat, Ginoong Diyos. Talan nyo kaya po karing kaya kong mapagpalang gamat, bang kanita Ginoong Diyos, minimilis siya kami kung nanumang kapamakan. Ginoong yan, yung kaorasan na iti, manyawad kaya pong kabyas ng kamanibatan kay kayo, Ginoong Diyos. Kabyas na nuno ka rin, bang kanita, kay makapagawang marok, bang kanita, atupat ming kaburian mo kay kayo, atupat ming kaburian mo kay kayo, kay kami, Ginoong Diyos. Kabyas na, bang kanita, Ginoong Diyos, kung kaya kami biye, kaya mi pahamak. Bang kanita Ginoong Diyos, mi agawa yung naan mo ang bagay, dapat gawan. King yato nga iti. Bang kanita Ginoong Diyos, milawot kami kung nanuwang kasalanan. Dakal pong dakala salamat, Ginoong Diyos, ngayon abaka iti, panabilin mi kaya kayang gawain. Iga po yung magpala karimbalang metong kaya kami Ginoong Diyos. Di na niyong kabyas ng dingbalang metong kaya kami. Bang kanita Ginoong Diyos, nung nano man ding dandaman ming salita, amanong manibatang kay kayo, dalanan ni kayang malugod na pastor, ilang pagkabiyemi, kabang ati kami king yato nga iti. Ginoo yan yung kaorasan na iti, panalangin ming gawain. Lalong-lalo na Ginoong Diyos, di nga anak mong titigtig ka rin instrumento. Di na nyo pong kabyas na manibatang kay kayo, Ginoong Diyos. Bang kanita laro na ko nga patula, ang timurin ding dadalit, Ginoong Diyos. Di na nyo ang kabyas nan, pablasan ng dalita itigin ninyo, Ginoong Diyos, mimira sa mabanglong samyo, kingke kong harapan. Dakal pong dakal salamat, panalangin mo naman po, Ginoo. Dahil kapatid, may ngalapa kayo ni. Ginoo na naman po yung karelang gagawan, yung karelang pigbale-bale. Nawa, Ginoo, aisip na po, yung aldo na niyong Domingo para kay kayo yo. Ngayon kakang nanumang bagay gawan mi, kinyato nga iti. Salamat, tigpang banal. Pasalamat kayo po kayong nungar sa itin na nawagin no na naman po yung biye mong pagpapala kay kami at tanggapan mi kayo, Ginoong Diyos. Makanyan mo naman yung tanggapan doon, alapa kayo ti, Ginoong Diyos. Ginoo, panuwalan mi, Ginoong Diyos, yung kay kang lugod, mama ko kay kami, yung kay kang biyaya, pasalamat kayo po, yung biyayang tatanggapan mi ng lubnan ng Aldoldo. Ginoo, na naman po yung atsukay kami ngayon, yung kaya kaming biya, Ginoong Diyos, yung kaya kaming binye mo kaya kami. Salamat po dakal Ginoo. Uling balo mi iti Ginoo. May nibatan ngan po kaya kayo iti. Salamat, tigpang banal. Makabukod kaya pong panalangin kaya kayo, Ginoong Diyos. Yung kaya kayang malugod na pastor. Di na niya pa pong lalong kabyas na manibatan kaya kayo. Bang kanita, Ginoong Diyos, di nga manong dandam mi kayang gayang labi. Mamiyalang pagpapala karimbalang metong kaya kami. At dete Ginoo, ilang kayang pagkabiye, kabang mabibiye kami, king yato nga iti. Dakal pong dakala salamat, Ginoo, ingega na nga iti po adon mingan, king lagyo na, nimbugtong iyo pong anak, ing kaya kaming Ginoong Yesus sa taga Nazaret, kambiyan na po ning kaya kong banal na Espiritu, mamatula ka rin kaya puso, itangan po kaya kami samot dalangin. Amen and Amen. Sige po, isa pa pong malakas na palakpak para kay Lord. Hallelujah! A blessed morning po sa ating lahat. And this morning, we are going to celebrate the faithfulness and the goodness of our Lord in our lives. Mabuti po ba ang Panginoon sa ating mga buhay? Amen! So, sabihin po nating lahat, Lord, you are good. Isa pa po, mas malakas. Lord, you are good. Yes, come on, hallelujah. Come on, church.
Purihin po natin ang Panginoon. Let us give the Lord the best worship this morning. Hallelujah, Jesus. Sige po, palakpak po natin ang ating kamay. Let us sing for the Lord. Let's give our heart, our voices, our praise to Jesus. Everybody sing for the Lord. Let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Let's worship the Lord. Come on, church. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. And you are good. Let's sing it again from the top. Come on, church. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Okay, let's sing this. Come on, church. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. One more time. You are good. Come on, church. The time, all the time. You are good. You are good. Good all the time, all the time. You are good. And mercy endureth forever. And Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, people of the Lord. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Let's worship the Lord. Come on. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. Lord, you are good. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, you are good. You are good, Jesus. Your grace and your mercy endures forever. And this morning, we praise you, Jesus. Holy Spirit,
Holy Spirit, be with us this morning. Fill this place with your presence, Jesus. Fill this place with your holiness, O Lord. Kami po ay inyong pakalinisan, Panginoon. Cleanse our hearts, our minds. Linisin mo kami mula sa aming pagkakasala, Panginoon. Nang sa gayon, we will be deserving to worship you this morning. And this morning, Lord, gusto ka naming maranasan. Gusto ka naming madama, Panginoon. From our hearts, through our singing, to the gates of heaven, we worship you, Jesus. Receive our worship this morning, O Lord. Let us sing for the Lord. I call you faithful for the promises you kept and everything you've meant. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go. You never let me go. Come on, church, sabay-sabay tayo. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, So good. so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You are so good, O Lord. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, For your forgiveness. for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just want to thank you, Lord, For your salvation. for your salvation. You paid a price I could not pay. I call you faithful, and I just want to thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend you have been. King Jesus, what a friend you have been. You are worthy. You are worthy, Lord. Every day of our lives, you feel us nothing but your goodness. And your goodness is running after every child of the Lord this morning. It's running over our lives. You are so good, Father. We praise your holy name, Jesus. And we thank you. Come on, church, pasalamatan natin ang Panginoon. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. Yes, you are faithful, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, oh Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, church, let's sing this. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Lord, I will sing of the goodness of God. We will forever sing of your goodness, Jesus.
At hindi kami magsasawa na ikayaming pasalamatan sa lahat ng kabutihan ng iyong ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. You are a good, good Father. You're a great, great Father, Panginoon. You are full of love. You are full of mercy and grace. And you deserve our worship. You are worthy of our praise, Lord. You are worthy of our love. You are worthy of our faithfulness, Jesus. And you are worthy of these talents here, O Lord. You deserve everything that we can offer you, Panginoon. And you are worthy of our lives. Sa lahat ng hamon sa aming mga buhay, Panginoon, we can say that you are worth fighting for. You are worth fighting for, Jesus. And with our every fight and struggle bilang mga Kristiyano, gustong ipaalala ng Panginoon sa atin sa John 16:33. Sinabi niya, sabi ko ito'y sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At ang nais ng Panginoon na tayo'y magtagumpay hanggang sa huli, na ang tangi nating masasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi niya, sasabihin natin sa huli na sa ating katagumpayan na pinagbuti natin ang ating pakikipaglaban. Natapos na natin ang dapat nating takbuhin dahil tayo'y nananatili na tapat sa pananampalataya sa ating Panginoon. So be strong, be courageous in the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo lamang ang aming papuri. Sa iyo lamang ang aming pagsamba. To God be all the honor and the praise. We thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo po ba ay masaya sa Panginoon? Kaya muli po, pinapasalamatan natin ang ating pong mga kapatid na nanguna sa atin, nag-lead sa atin sa ating pong pag-aawitan. Amen. At siyempre po sa ating pong mga guitarist, instrumentalist, and sa ating pong tech. Medyo nahirapan kami mag-timpla doon sa mga sound natin. Medyo parang kulob siya. No? Hindi ko alam kung bakit yon. Pero bandang huli, ang ganda naman po yung niyan, kinalabasan. Salamat po. Salamat sa mga kapatid po natin na nag-lead po sa atin. Okay, salamat po sa Panginoon. Ang init ngayon, sino ang nakapil sa inyo sa labas, yung sobra pong init? Grabe ng, yung init ng panahon. Salamat sa Panginoon, natin tamo pong, meron tayong maayos na mga aircon at nilalamig po tayo dito sa loob. Kaya lang, ang problema naman, paglabas po natin, talagang napakainit. Kahapon po, nag-meeting po kami. Meeting po ng ating pong district. At umuwi po kami. Bandang mag-aalaw na siguro. 12, pasado alas 12. Grabe po, hindi po kaya ng aircon ng sasakyan yung init po ng panahon. Grabe. Kaya ginawa ko po namin sa pagbibiyahe namin ni Sister Auring and Sister Abby. Yun, nakabukas po yung aircon and at the same time, yung
maliit pinaportion po ng bintana, isipin po ninyo, nakabukas. Kasi nga talagang as in maramdaman mo yung init and hindi kayang i-absorb po ng hindi kayang talunin ng init ng aircon, lamig ng aircon yung init na naramdaman dun sa loob. No? Grabe po. Kaya nice ko pong ipayo po sa inyo ito, huwag po tayo magputol ng mga halaman. Ano po? Kapag mayroong tayong mga halaman sa tabi-tabi ng bahay po natin, naku po, huwag kayong magputol. Ayun ang sa akin lang, minumungkahi ko po, huwag tayong magputol. Iba na yung nangyayari ngayon sa paligid po natin, sa mundo na ginagalawan po natin. Kakaiba na po yung init. Kahapon po ay nagpunta po kami doon sa lola po ni Brian na namatay po. Pumunta po kami. At alam po niyo na-amaze po kami doon sa atmosphere, doon sa paligid. No? Kasi ang init-init sa labas, pagpunta namin doon, kapreskuan na ako. Bakit? Meron pong isang malaking halaman doon na kung saan ay nagpapalamig. Ang ganda po yung atmosphere, yung atmosphere. So, yun, sana po, huwag po tayong magputol, bagkus po, magtanim po tayo ng mga halaman sa tabi ng mga bahay po natin. Sa Tokwing, given na po, hindi tayo makapagtatanim sa Tokwing. Grabe pong init sa Tokwing sa amin. Kaya, yun, ginagawa ko yung bahay, talagang taas-taas ko po naman, mga bangkanita. Yung, init ng panahon, grabe. So, salamat po sa presensya ng bawat isa. Meron bang bago? Wala, yun nga yung palagi ko pong binabanggit. Ayaw ko yung kunggat mari, yung mag-welcome na, kasi pamilya tamon pamilya po tayo. Medyo may mga ilan, minsan medyo matagal hindi nakadalo, ganoon. Pero tayo po ay pamilya. Salamat sa Panginoon na nandito tayong lahat. Mayroon pong isang layunin, ang sambahin at purihin po ang ating pong Panginoon. Amen. Bago po nating puntahan po yung ating pong aralin, mensahe ngayong umagang ito, nais ko pong bumati sa mga kapatid po natin sa live stream, mga walang sawa na mga kapatid na sumasubaybay po, nagla-like sa ating pong live, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Sister Baby po, nagpapasalamat po siya sa ating pong panalangin, at nag-check up daw ho siya. Nag-message siya sa akin nagpa-check daw siya at okay naman daw yung result at sana po magtuloy-tuloy at patuloy po nating ipanalangin ang kapatid po natin. At marami pa po sa mga pag-family may mga karamdaman. Siyempre po, yung anak po ni Sister Edith, patuloy po nating ipag-pray. At walang sawa nating pinag-prayan, every prayer meeting po natin, inaano po natin. Binabanggit natin sa Panginoon. Tamo po sasawa. Bagamat kuminsan po, para bagang natin, tagal ko nang nananalangin, bakit hanggang ngayon hindi pa natugon ng Panginoon? Yun kuminsan yung mga bagay na katanungan natin sa ating pong mga buhay. But, yun? Yung nangyari. Hindi nangangahulugan po na dahil ganun ay tumigil na po tayo sa panalangin. Patuloy lang po tayong manalangin sa Panginoon. Si Brother Alex po, Chupugan, nandyan po, at yan ang isang buhay na patutuo ng ating Panginoon, ng kanyang kabutihan. Na isipan mo, kapatid, nice ko lang banggitin for God's glory. Ano yan? Na-dialysis po yan. May buwan ba, kapatid, na dinadialysis? 2 months. Ayan, 2 months daw. Na dinadialysis siya. Po? At isipan po ninyo, ngayon po wala na siyang dialysis. Natigil po. Amen. Glory to God. Wala po.
At ang matindi nga, kahit paulit na lamang po, ano yan, tinusukan, linagyan ng tubo nung nasa ospital. Saan kayo nakakita ng nilagyan na po ng tubo. Tapos yung mga, habang nandun ako sa ospital, yung mga anak po niya, mahal sa buhay, pinipisil po yung kasi dito po sa Pora, kasi manual pa eh. Ginaganyan yung sa puso ba yon? Mayroong pinipisil na ganon. Diyos ko, sabi ko. Sabi ni Ariel Boy, Pastor, sabi niya, himala na lamang ang kaligtasan ng tatang ko, anak-anak ko. Totoo nga. Himala ang kaligtasan po. Ako man din at that time. Kaya napakabuti po ng ating pong Panginoon. Okay? So, yun, may mga karanasan tayo, minsan instant na. Pero sabi ko nga, hindi nangangahulugan na kapag hindi po tumugon ang ating pong Panginoon, titigil na rin po tayo. Patuloy lang tayong manalangin sa Panginoon. So, yun, marami po sa mga kapatid po natin sa ibang bansa. Patuloy na sumusubaybay sa atin. Continue to pray, Sister Baby. Sister, yung si... nakalimutan ko yung pangalan ng anak ni Sister Edith nga. Tapos, isa pa na pinapanalangan po natin, si Sister Daily. Ano po? Ganda po yung pangalan. Daily po nating pinapanalangin. Di ba? Every prayer meeting po, pinapanalangin natin ito. No? Nababanggit po natin yung kanyang pangalan. At sana po, kumusta po Sister Daily? Sister, yung hipag mo? Okay siya. No? Yan, patuloy lang po tayo. No? So, meron pa po bang may mga karamdaman dito? Patuloy lang tayo na manalangin sa Panginoon. Ang Panginoon po ay hindi po bulag. Gamitin ko yung salitang bulag. Para hindi po makita ang ating po mga karamdaman. And mayroon po siyang purpose, mayroon siyang mga layunin. Why na hindi pa? Why na yun na kamit natin kaagad ang kagalingan. So ngayong umagang ito, ay nais ko pong i-share ang salita ng ating pong Panginoon. Kanina po binasa na ang ating pong teksto sa John chapter 3, verse 14 up to 21. Ano po? John chapter 3, verse 14 up to 21. Para lamang po sa mga hindi po nakaabot kanina, kanina pang binasa po ng ating MC, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon muli dito po sa John chapter 3, 14 to 21. Ganito pong sinasabi ng salita ng ating Panginoon. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya ay sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan. Gusto kong ulitin ito. Ang sabi po niya, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw sapagkat gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talata po na nabasa po natin. Let us pray. Father God in heaven, sa oras na ito muli,
nagpupuri kami at nagpapasalamat sa kabutihan mo. Salamat sa oras na ito na kami ay malayang sumamba sa iyo. We welcome you, Holy Spirit. Kumilos ka, mangusap sa bawat puso ng iyong mga anak na nandito ngayon. Ang iyong salita na may papahayag, bindisyonan po ninyo, pagpalain, maging kalakasan, encouragement, Ama, sa bawat kaluluwa na nandito ngayon. Salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. We declare victory sa gawain na ito, Ama, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat po tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen. Ang title po ng mensahe ngayong umagang ito ay ang kahalagaan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Okay. Why ang kahalagaan ng kamatayan ni Kristo sa krus? Nabanggit ko po, maging po nitong nakaraang pag-aaral po natin ay now is a month of April. Ito po pinagdiriwangan natin ang panahon ng Kwaresma. Yan po yung kamatayan. Gamitin ko po yung naging. Naging kamatayan po ng ating Panginoong Jesucristo. Inaalaala po natin yung kanyang kamatayan. Kung paano po inihandog ng ating pong Panginoong Jesucristo yung kanyang buhay doon sa krus. Ano pa? Gaano nga ba kahalaga ang paghahandog ng ating pong Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay doon sa krus? Ano ba ang kahalagaan nito? Mga magulang at mga kapatid, sa umagang ito, nais ko po, sa pag-aaral na ito, nais ko po na desire ng puso ko na lalong lumalim pa yung kaalaman po natin. Ganun pala. Yung ganun baga? Lumalim pa yung pagkakilala po natin kung gaano kahalaga po yung pong pagbibigay ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus at yung pong yung importansya po nito. Ano po? So, alam po ninyo mga kapatid, sa aklat po ng Isaiah, chapter 1, in a way, mamaya po, mayroon po akong ipapakita natin yung verse dito. Pero alam po ninyo, doon po sa Isaiah, chapter 1, verse 11 hanggang pong 17, no? Lalo na po yung pong verse 11, makikita po natin dyan, may pupus ba ni Ephraim ito? Mapupus mo na? Sige nga. Hindi pa yata. Mapapansin po natin yung verse 11, kung papaano po ang bayang Israel at ang Panginoon ay gamitin ko po yung termino na pinagsawaan. Nagsawa po ang Panginoon sa bayang Israel doon po sa kanilang ginagawang paghahandog sa ating pong Panginoon. Po. Upang ang bayan sa matandang tipan, upang sila ay maging matuwid sa harapan ng ating pong Panginoon, kinakailangan po nila itong gumawa. O kinakailangan nilang gumawa. Ano po? Ano ang dapat nilang gawin upang sila ay maging matuwid? At upang maparangalan, maluwalhati nila ang Panginoon, kinakailangan nilang maghandog. Ano yung kanilang mga inahandog? Yung mga tupa, turo, baka. Sa aklat na ito ng Isaiah, binabanggit po, Isaiah chapter 1 verse 13 hanggang 14, binanggit po dito, huwag na kayong maghandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan, nababagok na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng buong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako
sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Hindi po. Napakatindi po yung paglalarawan ng ating pong Panginoon doon po sa yung pong kumbaga naging suya. Alam po ba ninyo yung pakiramdam po ng isang nasusuya? Kapag kumakain tayo at ang unang nilantakan po natin ay yung mga matatabang pagkain. Diba? Yung, alam po natin, yung piyesta, di ba? Kapag ka-piyesta po, alam po natin, yung kulturang tayo po dito sa Pampanga, may kainan, di ba? Alam mo ba yung pakiramdam na gusto mo pang kumain, pero suya ka na. At kung pipilitin mo ito, ay hindi po maganda yung mangyayari. Ano po? Alam natin lahat yun. Na-feel natin, nadama natin yun kung paano po yung pakiramdam ng suya, yung nasuya ka na. Alam po ba ninyo na ang ating pong Panginoon ay nasuya po siya sa mga handog ng mga Israelita sa Kanya? Nasuya po siya. Ang tanong po, bakit? Bakit po siya nasuya? Nagsawa doon sa mga handog ng bayang Israel sa Kanya. Kasi nga, ulitin ko lamang po yung mga talata. Yung isa pa niyang binanggit na napaka-tindi po, nasusuklam ako, nababagot na ako. Bakit? Bakit po nasusuklam ang ating Panginoon? Bakit nabagot ang ating pong Panginoon? Ang sabi po, dahil sa pananatili ninyo sa inyong mga kasalanan. Opo, nag-aandog nga sila. Maaring nagsisisi sila sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos ng pagsisisi, yan na naman. Nangyayari din po ba sa buhay natin, sa buhay ninyo yung pagkakataong katulad nun? Nagawa ka ng kasalanan pagkatapos, ayun, nagsisi ka. Pagkatapos, iyan na naman. Huwag po ninyong hintayin na magsawa ang Panginoon. Nagsawa po ang Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, sa umagang ito, nais ko pong makita natin kung gaano po kalalim ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. At ito nga, yung pamagat po natin ang kahalagaan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Alam po ninyo, napakahalaga po nito. Sabi ko nga po dito sa ating pong introduction sa Kodigo, ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ay ang pinakamatinding pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Ulitin ko po, ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ay ang pinakamatinding pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Ginamit po yung salitang sangkatauhan, kasama po tayo doon. Oho. Kasama po tayo. Oo, nagsawa po ang ating Panginoon, ang Diyos at Ama sa handog ng bayan, sa ikapagpapatawad ng kasalanan dahil po doon sa puntong paulit-ulit na lang. Yan, pagkatapos nga na maghandog, gagawa na naman ng kasalanan, gagawa na naman ng kasalanan. Taon-taon nga po yun. Nakakapagod. Nagsawa na siya doon sa usok. And yung pong pinaka-penali, ang Diyos po ay gumawa po ng minsanang paghahandog. At ito nga po yung inaalaala natin kapag dumadating po yung panahon ng Kwaresma. Ito po yung
sacrifice ng ating pong Panginoong Jesucristo. Speaking of sacrifice, hindi lamang ang ating pong Panginoong Jesucristo, kundi ang ating Diyos at Ama mismo. Bilang Ama, kanya pong sinakripisyo yung kanyang kaisa-isa at bugtong na anak doon sa cross. Para mangyari po yung minsanang paghahandog sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Alam po ninyo, nung araw kasi, gusto ko lamang pa magkwento para po sa kaalaman po natin, dagdag kaalaman po natin. Yung gawain kasing paghahandog sa matandang tipan sa ikapagpapatawad ng kasalanan, yearly po yun. Taon-taon po na ginagawa. Isipin po ninyo, gaano po karami mga tupa, mga kambing, mga baka, ang kinakatay po sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Grabe po. Ang Panginoon po, ang Panginoon nating Diyos, ay ipinagkaloob po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Para saan? Sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At binasa nga natin sa John 3:16, very familiar po sa atin ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bugtong na anak, kapatid, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tignan natin yung lalim po at tindi ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi ko nga, ang Diyos po, ang Panginoong Diyos na sinasamba natin is siya po yung sinasabi natin na the Almighty God, ang makapangyarihan sa lahat. Wala siyang kapantay, wala siyang katulad. Siya po yung supreme, kumbaga, pinakamataas pinakamataas, wala nang hihigit sa kanya. Minsan nabanggit ko po, kung tutuusin, pwede naman po, kaya naman pong gawin ito ng ating pong Panginoon na yung bagang proxy. Nabanggit ko nga nung nakaraan Brother Jay, Brother Jay. Itang proxy. Proxy na lang. Kesa sa ating pong Panginoong Jesucristo na bugtong na anak, iba na lang gagamitin. Ang dami namang mga tao that time. Iba na lang mga tao. Pero alam po nyo, pwede, di ba pwedeng gawin yun ng ating pong Panginoon? Sa akin po siguro, isipin ko, sa biglang kaisipan po, pwede po. Pero alam po na yun, yung value po, yung value ng handog, ang nais ko pong makita natin dito. Yung paghandog po sa lumang tipan, sa ikapagpapatawad po ng kasalanan, ay pumipili po ang isang maghahandog. Ano po? Pumipili po siya ng isang yung tauning tupa. Yun po yung ang tupa na yun po yung tupang walang kapintasan. Wala po siyang ang tawag na yun, walang problema sa kanyang katawan. Walang kati, walang yung ganun baga. Yung kanyang balahibo, maganda, perfect. Yun po yung ginagawang handog. Ang ating pong Panginoong Jesucristo po ay perfect. 1 Peter chapter 1 verse 18. Can you post na yung 1 Peter chapter 1 verse 18. Alam po ninyo, at sabi po niya, alam niyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay. Idiin ko po sa atin ito. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o naubos pares ng ginto o pilak. Ano po ang sumunod doon? Kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus.
ang buhay ng ating Panginoong Hesukristung inihain sa krus. Siya ang kordero. Bakit binanggit yung kordero? Kasi nga, siya po yung inihalili. Imbes na kordero, ang ating pong Panginoong Hesukristo ang ginawang handog. Siya po yung perfect, walang kasalanan. Sa ikapagpapatawad po ng ating pong mga kasalanan. Wow! Salamat sa Panginoon. Dahil po sa kamatayan ng ating pong Panginoong Hesukristo, hindi na po tayo kailangang maghandog pa ng mga hayop. Ang ating Panginoong Hesukristo ang naging kordero. Ano po? Korderong handog sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan o na pagkakasala ng lahat ng mga tao sa sanlibutan. Ano po? Pero mga kapatid, sabi ko nga, di ba ibig sabihin, Pastor, yung ayan, naihandog na ang ating Panginoon Jesucristo bilang hain sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ibig sabihin ng lahat ng mga tao ligtas na. Nais ko pong bagitin itang salitang conditional po. Conditional po yan. If sumampalataya ka, kapag ka ikaw ay sumampalataya, maliwanag po yung binasa na po natin kanina, ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Pwede bang palapakan natin ang Diyos dyan? At ang isa sa napakaganda po dito, ano po, nais ko pong makita dito po sa sakripisyo ng ating Diyos at Ama. Napakahirap kaya yung kaisa-isa mong anak mawala sa iyo. Ano po? Mawala sa iyo. May hahandog para po sa mga tao na kung saan ay gamitin ko po, sorry yung salita na worthy. Not worthy. Gamitin ko po yung salitang ganoon. Di ba? Okay lang sana kung yung pag-aalayan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay mga taong ang babait. Di ba? Matulungin, maawain, magandang ugali, magandang buhay, ang daming natulungan, okay lang. Pero alam po ninyo, sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang Kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito, noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kakaiba itong salin na ano ko dito yung Romans chapter 5 verse 8. Nagkamali ba ako yung pagbabanggit ko kanina? Ngunit ipinakikita ng Diyos ang Kanyang sariling pag-ibig. Saan ko ba nakuha itong translation na ito? Parang kakaiba yung translation na Sa Bible ko kasi ang dami pong mga translation. Parang hindi yata sa NIV ito. Ma-check po ninyo sa mga NIV Bibles po ninyo. Pero kakaiba, ngunit ipinakita ng Diyos ang Kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito. Sa ganito, Nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sipa po ninyo yung pag-ibig na yon. Noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Alam po ninyo, mabigat po ito. Kung susuriin lang natin ng mabuti, mga kapatid ko, mabigat ito. Wag nating anuin ito, yung parang tignan na parang ganito lang. Sipan po ninyo, ang namatay ang ating Panginoong Jesucristo nung tayo makasalanan pa. Ibinigay niya ang kanyang buhay nung tayo makasalanan pa. Hindi po nung panahon na tayo mabait na. Hindi po. Di ba? Kaya sabi mo kanina,
Okay lang namamatay ang isang tao para sa isang mabait na tao. Mabait na tao. Paano kung makasalanan, matsurang ugali? Mabigat masakit Pero ganun po katindi. Kalalim yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At makikita rin natin dito, yung pong kusang loob na pag-aalay po ng buhay ng ating pong Panginoong Hesukristo para sa kasalanan ng sangkatawan. Banggitin ko ulit yung sangkatawan. Ibig sabihin po, kasama po tayo doon. Kasama po tayo. At alam po ninyo, sa totoo lamang po, yung sakripisyo na ginawa ng ating pong Panginoong Hesukristo, marami pong mga gumagaya po nito. At alam po natin, yung ginagamit ko pa yung sorry doon sa punto pero ang sa akin insulto talaga yun, though replay po itong ginagawa kong halimbawa na ito, itong halimbawa na ito, yung puntong hindi ka naman talaga gano'n ginagaya mo, di ba insulto yun? Nabanggit ko nga, kung ikaw ay isang pilay, sino bang pilay dito? Wala namang pilay dito, may nagpipilay, may pilay ba dito? Wala, Halimbawa, pagpalagay po natin na pilay si brother, nagtinginan po sila. Si brother Royet na lang. Halimbawa, bro, pilay ka. And naglalakad ka, gumagano'n ka, May sumunod sa'yo, nagpipilay-pilay, hindi naman pilay. Anong gagawin mo? Babatukan mo siguro, Ihintayin, lalo na uunahan ka niya, pilay ka talaga, gumagano'n ka, tapos uunahan ka niya, pigpipilay-pilayin din na gano'n, hahabulin mo siguro, kahit hindi hirap na hirap kang umabol, pagka naabol mo, babatukan mo, nagpipilay-pilayin ka na yun. Alam po ninyo, insulto yon. Yung gumagaya sa Panginoong Hesukristo, insulto yon. Iniinsulto nila ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ko nga, doon na sabi ko nga nung last Sunday, humaha nga po tayo, pero isang bagay na lang ang hindi nila kayang gawin. Ano yun? Yung magpatusok nga. At kung magaya man nila, hindi pa rin ako believe. Humaha nga tayo na yung bagang, wow, kakaiba. Pero sabi ko nga, kahit gawin nila yon, hindi yon maaring sumapat doon sa hinihingi ng banal na kasulatan sa ikapagpapatawad po ng ating po mga kasalanan. Alam po ninyo, ewan ko, narinig na po ninyo yung kanta na Via Dolorosa. Sayang nga lamang, hindi ko na i-download, kakanta sana ako ngayon Iniisip ko yon, yung punto na kumakanta ako. Nandiyan naman si Brother Jonathan, pwede ipopost niya yung ang tawag nito, yung parang karaoke, ganun baga. Yung kanta, ganito po yung mensahe ng yung Via Dolorosa. Ang sabi po, duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan. At sa ulo'y may korona na tinig. At sa bawat hakbang niya, sabi po doon, paghamak ng mundo'y naririnig. Ang landas ng pagdurusa ay tinahak ni Jesus. Namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay iniwan niya dahil mahal niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. The blood that would cleanse the soul of all men. Ang nice kung makita natin doon, isipin po ninyo, yung napakatinding sakripisyo, langit ay iniwan niya dahil inibig niya tayo. Amen? Di mo ba pupurihin ng Panginoon Diyos doon? Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Ang pagbabayad, sala,
para sa kasalanan. Baka nagsusulat kayo ng kodigo, no? Yung first punto po natin ay yung pong sakripisyo po ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa po ay yung pagbabayad po ng pagbabayad sala para po sa ating po mga kasalanan. Mayroon tayong verse dito, Hebrew chapter 9 verse 22. Basahin ko lamang po yung yung pong B, yung huling bahagi po ng verse 22. At walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Purihin po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Alam po ba ninyo, ang tindi po nito? Dahil po sa pagbubo ng dugo ng ating pong Panginoong Jesucristo, kaparoon po ng kapatawaran ng ating pong mga kasalanan. Opo. Dati po, ang destinasyon talaga natin, impyerno. Ano po? Pero dahil po sa pagbuhos ng kasalanan po ng ating pong Panginoong Jesucristo, tayo po ay napatawad. Sabi ko nga, conditional yon. Kung tatanggapin mo ito, paniwalaan mo yung ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Alam na po natin yan, yung kung paano po yung pagtanggap, accept, and nga, pagsisihan po natin ang ating po mga kasalanan. At ginagawa natin yun, di ba? Yung minsan po, inililid po tayo o inilid ko po kayo. Ayun. Ng yung prayer of acceptance sa Lord. Ano po? Ulitan ko lang pong basahin yung binasa ko kanina. Alam niyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na sisira o nauubos pares ng ginto o pilak. Sipin po ninyong itinubos sa ating po mga kasalanan. Yung value niya, ang tindi po. May higit pa po sa ginto. At pilak. Ang sabi po, ang buhay ni Kristong inihain sa krus, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Perfect. Siya po na perfect na Panginoon. Nag-alay ng kanyang buhay para po sa bawat isa sa atin upang magkaroon po tayo ng kaligtasan. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Amen. And number 3, nais ko pong makita po natin dito yung puntong tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Ito po yung ibinunga po. Ang kahalagaan ng kamatayan ng ating pong Panginoong Jesucristo doon sa krus ay tayo po ay nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kaya po, bahagi na lamang po yung aking babasahin dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55 to 57. Ito po yung actually, ito po yung mga nilalaman nito. At minumungkahi ko po sa atin, basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 58. Napakaganda po yan. Napakaganda na chapter po ng Biblia. Naglalarawan po ng yung pong tagumpay ng ating pong Panginoong Jesucristo sa kamatayan. At kung paano po, pagdating ng panahon, ang buhay natin ay babaguhin po ng ating Panginoon. Yung mga bagay na mahina sa atin, sabi nga, yung uncorruptible, yung corruptible, yung, ibig sabihin, yung itong buhay na ito na nasisira, yan. Itong buhay na ito na nasisira ay papalitan ng Panginoon ng buhay o katawan. Ang katawan natin ito na nasisira, nabubulok, papalitan ng ating Panginoon pagdating ng araw ng katawan na hindi nabubulok. Amen? Ganun po, katindi, yung pong pag-ibig ng ating Panginoon, yung plano ng ating pong Panginoon sa bawat tao, kaluluwa na nananampalataya sa Kanya. At tayo po yun, mga kapatid. Basahin ko lamang po yung ilang bahagi na kung saan naisulat ko po dito. Ayan, pinuspala ng ating anak. Sabi niya, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Kasi po, bakit po? Parang tanong ito nasaan
o kamatayan ang iyong tagumpay? Kasi alam po ninyo, nung si Satanas, nagtagumpay siya na mapatay ang ating pong Panginoong Jesucristo, no? Doon sa krus, humalakhak po siya. Akala niya, tagumpay siya. Ano po? Pero alam po ninyo, napansin naman po natin, yung 7 last word po ng ating pong Panginoon. Doon sa krus, yung 7 winika ng Panginoon, tindi po. At alam po ninyo, yung isa sa mga winika niya, yung titilistay, naganap na. Ano? Naganap na. Kapag ka binabanggit po yung salitang titilistay po, ay napakatindi po. Yung meaning po nun, ginagamit actually yung titilistay kapag ka ang isang sundalo o mga sundalo ay galing sa pagkikipagdigma. Habang yung kanilang kabayo talagang parating po doon sa kanilang lugar, sa kanilang bayan, sa kanilang tribo, isinisigaw nila ito, titilistay. Titilistay, titilistay. Nang ibig sabihin, tagumpay. Kaya sa mga mangangaral na nagbibigay po ng kapahulugan, ano po, yung dramatic word, how, kung paano po nila ilarawan yung pangyayaring ito, si Satanas daw ay bigla, nasyak po siya. No? Siya, kumbaga, takang-taka po siya. Sapagkat yung inaasahan ni Satanas na sigaw ng ating Panginoon, na sigaw ng kabiguan, ay sigaw po ng tagumpay. Amen. Sigaw po ng tagumpay. Yung isinigaw po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya po, mga magulang ko at mga kapatid, nagtagumpay po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Nung ialay po ng ating pong Panginoon ang kanyang buhay doon sa krus, yung lahat po ng kasalanan po natin, nawas po yun, nahugasan. Ano po? Nahugasan. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Wala. Ano? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Alam po natin yung tibo. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ito po ipinapakita yung puntong ang buong akala kasi ni Satanas, kapag napatay niya ang Panginoong Jesucristo, tagumpay siya, pero hindi niya alam na ang kamatayan ng ating pong Panginoong Jesucristo ang wakas ng lahat ng bagay. At syempre po, mayroon tayong tinitignan diyan. Ano po? Sa kamatayan, sa pagkamatay ng ating pong Panginoong Jesucristo, no? Mayroon tayong tinitignan doon, no? Ano po yung ating tinitignan doon? Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay manatili doon sa kamatayan o hindi. At alam naman po natin, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi po nanatili sa kamatayan. Sapagkat sa ikatlong araw po, sinubliyang nibe ang ating pong Panginoong Jesucristo, nabuhay siyang mangguli. At dahil doon, ano po, ang ating pong kaligtasan ay nagkaroon po ng katugunan. Ano po? Yung hindi po tayo bigo. Ano po? Hindi tayo bigo. Hindi po walang kabuluhan yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Hindi po naging walang kabuluhan yung pananampalataya po, paglilingkod ng mga alagad, bagamat nagduda po sila nung una. Ano po? Hindi po na walang kabuluhan at tayo man din po. Itong sasakripisyo natin na ito pong paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon, hindi po yan walang kabuluhan, kapatid. Ito na nga, yung una na, nung nanampalataya po tayo sa Kanya, no, nagkaroon po tayo ng buhay. Nilipat tayo mula sa
kamatayan tungo sa buhay. Sabi nga yan ng John chapter 5 verse 20, kung di po ako magkakamali. Tayo po ay inilipat mula po sa kamatayan tungo sa buhay. Di ba napakabuti po ng ating pong Panginoon? Sabi ko sa aking kudigo, salamat sa Diyos, ibinigay niya sa atin ang tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay ay nagpapahiwatig ng kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. At hindi lamang po siya, kundi po tayo. Sabi ko nga, 2,000 years ago, umaga ng linggo, pumunta sa libingan ang mga babaeng nagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Alam po natin ito, ang mga Maria. Ano ang nakita nila? Ang libingang bukas. Ano po? Libingan na bukas po yung nakita nila. Nung umaga ng linggo, yung pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nais ko lamang pong muling linawin sa inyo, yung pagkabuhay po niya, linggo po ng umaga. Ayan. Baka may magtanong po sa atin, anong araw na buhay ang Panginoong Jesucristo? Hindi po Friday. Yun po yung kanyang kamatayan. No? Then, Friday, Saturday, Sunday ng early morning, nabuhay na maguli ang ating pong Panginoong Jesucristo. Nakita ni na Maria at saka ni Maria Magdalena, Maria na si Salome, yan. Maaga sila punta sa libingan, umagang umaga. Nakabukas po ang libingan. Nakagulang na po yung bato na napakabigat. Bakit po? Kasi nga po, buhay po ang ating pong Panginoong Jesucristo. At dahil doon, buhay ang ating pong Panginoong Jesucristo, hindi po sayang ang ating pong paglilingkod. Amen po? Hindi po walang kabuluhan yung every Sunday at yung tamo po kayo ni. Pinapakinggan ang salita ng Panginoon. Ano po? Nagpapakadalubhasa tayo sa salita ng Panginoon. Nag-aaral tayo sa salita ng Panginoon. Bay, ganun pala. Nag-aaral tayo. Hindi po walang kabuluhan yan. Ano po? And last but not the least, ano po? Di tayo magwawakas. Ano po? Mamuhay sa liwanag ng krus. Kapag binanggit po ang krus, tumutukoy po ito sa Panginoong Jesucristo. No? Doon sa kanyang ginawa. Ano? Galatia chapter 2 verse 20. Ano po? Galatia chapter 2 verse 20. Si Paul po ang nagsabi po nito. Alam po natin si Paul. Kilala ba natin si Paul? Si Paul po ay tinawag na the persecutor. Ano po? Yung pong manliligalig po sa mga unang mananampalataya. Siya po yung nagpe-persecute sa mga unang mananampalatayang katulad mo at katulad ko. May kinalaman po siya doon sa pagpatay po sa kauna-unahang martir sa kasaysayan po ng mga alagad. Naalala pa ba ninyo kung sino yung kauna-unahang martir sa kasaysayan ng mga alagad? Sino po kasi yung unang pinatay? Sa mga panahon po ng mga alagad. Bukod po doon, kaya baka pagkamali po ninyo ako, kasi sa chapter 12 po yun, kaya una pong Marte, paano po yung kamatayan ni Santiago? Mas nauna kasi, yung kamatayan ni Esteban. Esteban po yan. O Stephen. Siya po yung kauna-unahang martir. Mayroon pa pong sumunod doon na martir, which is si Santiago sa Acts chapter 12. No po, nung papugutan ng ulo ni Herodes si Santiago. No po? Na kapatid ni John. Siya po yung pangalawa sa mga martir. Ano ha? Siya po ay tinaguri ang the persecutor. Inuhuli po niya yung mga Kristiyano, pinabibilanggo
at ginamit po yung terminong ginagapos at pinapatay nga. Ano po? Pero alam po ninyo, dumating po yung panahon na kung saan ay tinawag siya ng Panginoon. At ang pagkatawag po kay Pablo ay gamitin ko po yung pong termino na yung kaparaan ng talagang kakaiba. Kakaiba po. Tanda pa po ninyo siguro sa mga nagbabasa po ng Biblia, yung pong daan ng Damasco. No? Doon, si Apostol Pablo, nakilala niya ang Panginoon. Siya na dating mamamatay Kristiyano, ay nakilala niya ang Panginoon sa daan ng Damasco. Siya po ay nabulag doon. Nakita niya ang Panginoong Jesucristo. Narinig niya ang kanyang tinig na nagsasabi, Pablo, Pablo, o Saulo. Saulo, that time, nung kasing nung hindi pa nakakilala ang napalitan siya eh. Yung dati niyang pangalan ay Saul. Hanggang sa naging Paul. No. Nung makilala niya ang Panginoon, napalitan yung kanyang pangalan. Sa pagiging yung unang Saulo, naging Pablo. No. So, nung makilala niya ang Panginoon, una po yung pangyayari, Pablo, o Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mansinin po natin ha. Bakit mo ako pinag-uusig? Bakit kaya yung tinig, ganun ang termino? Alam po natin kasi, kahit na hindi ko na po i-explain, alam po natin kasi na kung ano yung ginawa nila sa atin, sa mga Kristiyano, ginawa nila sa atin, sa Panginoon natin ginagawa. Di ho ba? Naalala po ninyo? Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, sa Panginoon mo ginawa. Kaya kung pinagpala mo ang iyong kapwa, para mo pinagpala ang Panginoon. Pero kung halimbawa po, inalipusta mo ang iyong kapwa, para mo inalipusta ang Panginoon. Gayon po ang nangyari kay Pablo. Pero, mga kapatid, nung makakilala po si Pablo sa ating pong Panginoon na naging Paul, ang sabi po ng Galatians chapter 2 verse 20, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, sabi po niya, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Antindi po. Yung dating persecutor, yung dating mamamatay Kristiyano, ay nagpahayag po ng yung pong at kung ako may buhay. Sino sa atin kaya ang pwedeng makapagsabi rin ng ganitong pangungusap? No? Sasabihin niya rin sa Panginoon, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristong namatay o nabubuhay sa akin. Amen. Sana po sa atin ng mga mananampalataya sa ating pong Panginoon Jesucristo ay mamuhay po tayo sa liwanag ng kanyang liwanag. Amen. Ibig sabihin, tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. Sumunod sa kanyang nais. At bilang mananampalataya nga sa ating pong Panginoong Jesucristo, karapat dapat nga lamang na makita sa atin ang ating buhay. Ang buhay na kaaya-aya at kapuri-puri. Sapagkat sinabi po niya sa kanyang salita, ang sino mang nagipag-isa sa kanya isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating buhay, kundi ngayon ay bago na. Yan po nangyari kay Apostol Pablo. At alam ko naman, nangyari din po ito sa atin. Ano po? Di ba ninyo napapansin? Nung araw po, sino sa atin dito makapagsasabing masanting niya pag-uugali? Sino sa atin dito magkaroon ng taas no sabihin, nung araw napakabait ko. Nung araw napaka-okay ko. Di ba lahat tayo mayroong kwento ng buhay? May mga pamilya po, salamat po sa Panginoon, may mga kabataan maaaring makapagsabi na naipanganak sila sa Kristiyanong pamilya.
Ibig sabihin, mula po bata, nahubog po sila sa Kristiyanong pamumuhay. Hindi sila kasin, kasin na kagaya ng mga, yung nakakilala lang sa Panginoon, na hindi sila lumaking Kristiyanong pamilya, di ba? Yung mga ganoon, ako po masalimuot yung naging buhay ko nung bago ako nakakilala sa Panginoon. At siguro po, ilan sa inyo, ganun din, masalimuot yung kanyang naging buhay. Bago makakilala sa Panginoon. Salamat po. Binago tayo ng ating pong Panginoon. Tama nga, sa totoo lang, ito yung hinihingi ng banal na kasulatan, if any man be in Christ. Kung tayo po yung nakipag-isa kay Kristo. Gusto ba nating maranasan ang pagiging bago nila lang? Makipag-isa kay Kristo. Sabi niya, siya ay bago na. Wala na ang dating pagkatao, ngayon ay bago na. Ang mga mananampalataya ay tinawag upang yakapin ang pagbabagong kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagkamatay sa sarili at pamumuhay para sa Kanya. Paano tayo makapamumuhay na naayon sa kalooban ng ating pong Panginoon? Kailangan po patayin po natin yung ating pong dating tayo. Patayin po natin yung dating tayo at mamuhay po tayo sa kung ano po ang naisin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Last na talata po na nais kong basahin before we close. 1 Peter chapter 2 verse 24 up to 25. Wala na. Okay. 1 Peter chapter 2 verse 24 up to 25. Ganito po. Sa kanyang pagkamatay sa krus. Diba? Namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus. Dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. Ulitin ko po ito. Dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kayo'y gumaling, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapaggalaga ng inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, yan pang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Thank you po. Salamat po sa malayang pagsamba, pakikinig ng iyong mga salita na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa mga salita mo na naipayang at naniniwala po ako, nagkaroon po kami ng mga bagong kaalaman, Panginoon, patungkol po, Panginoong Hesus, sa iyong ginawa doon sa krus. Salamat po at nananalangin po kami na panatilin po itong sariwa sa aming mga puso at isipan ng aming pong napag-aralan at magamit po namin ito sa aming pong patuloy na paglilingkod sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, nananalangin po ako para po sa bawat isa sa amin, pag-family, Panginoon. Nananalangin po ako sa bawat kapatid na nandito ngayon at maging po sa mga kapatid na nasa live nanonood, Panginoon, pagpalain mo po sila. I-bless mo po ang kanilang mga buhay. I-bless mo po, Panginoon, ang aming po mga buhay. At nananalangin po ako, Panginoon, na patuloy po ninyo kaming gamitin sa kaluwalhatian ng dakilang pangalan. Salamat po sa presensya ng mga kapatid ngayon na nandito, na maaring mayroon po silang mga kanya-kanyang gawain sa araw na ito, Panginoon. But Lord, salamat po na kanila pong pinahalagaan ang araw na ito, na kung saan, Panginoon, tunay nga po na ang araw na ito, inyo pong ibinukod upang sa araw na ito, ikaw ay aming sambahin at puriin sa aming po mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagpapahalaga ng mga kapatid sa araw na ito ng pagsamba. At Ama, mayroon kang ipinangako
sa iyong mga salita na sino man na sumunod sa iyong kalooban, sila inyong pinagpapala. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat kapatid na nandito ngayon, ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, tugunin mo, abutin mo sila, pagpalain po ninyo sila, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Mula po sa mga kapatid, mga bata na nandito ngayon, sa mga kabataan, sa mga young adults, sa mga adults, mga kapatid na nakakatanda, Lord, nananalangin po ako, pare-pareho po ninyo kaming pagpapalain. Yung mga idinadalangin po ng bawat kapatid, pinapangarap po ng mga kapatid na kanilang mga abot, na kanilang makamtan, dalangin ko po inyo pong bendisyon at pagpalain. Katulad po ng nabanggit ko na po kanina sa aming pong introduction, ipinapanalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid po namin na may karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Si Sister Baby na nasa ibang bansa, Sister Deli, Panginoon, yung anak po ni Edith, oh God, in the name of Jesus, pagalingin mo po mga kapatid na ito, oh God. Si Brother Alex, yung kanya pong naramdaman sa kanyang likod, Panginoon, in the name of Jesus, touch him, Panginoon. Hayaan mo po na patuloy na maranasan ng kapatid na ito ang dakilang pagpapagaling. At sa mga kapatid pa po na nandito, Panginoon, hindi lamang po nila nabanggit na mayroon pala silang naramdaman na problema sa kanilang katawan. Nananalangin po ako, Panginoon, pagalingin mo po sila sa kanilang karamdaman. Salamat po, God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na ibinigay po ninyo sa amin na kami ay makasamba sa iyo. Purihin at walhatin ang iyong dakilang pangalan. Salamat sa pangalan ni Jesus Ama. Ito pong aming sama-samang panalangin. Lahat po tayo mga kapatid magsabi ng Amen and Amen. Praise God po. Hallelujah. Binibigay ko na po sa MC. Dadako na po tayo sa pagkakaloob. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So ulitin ko po yon, sabi po ni Lord, for God loves a cheerful giver. Ngayon po tayo po ay mananalangin para po sa pagkakaloob. Yes, Lord, Father God, we praise you, we glorify your name, Panginoon. Tunay nga po, God, na ikaw ay faithful sa bawat isa sa amin. Ikaw ay faithful, Panginoon. Ikaw ay tapat sa mga pangangailangan namin. Ikaw ay tapat sa lahat ng pinagkukunan po ng aming mga, para sa mga needs po namin, O God. At ikaw ay tapat, Panginoon, sa finances namin, Panginoon. Lord, patuloy po na pinagpe-pray po namin ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa lahat ng blessings ninyo. Tunay nga po, Lord, that you are our great provider, O God. And Lord, this time, we are giving back this, O God, everything that we have. Lahat po ng meron kami ay sa inyo, Panginoon. Kaya naman ngayong umagang ito, Lord, pinagpe-pray po namin ang bawat isa sa amin na makapagkaloob, O God, ng bukas sa aming kalooban, O God. And Lord, patuloy po na pinagpe-pray po namin lahat ng malilikom, O God. Patuloy nga po ito'y magamit sa lalong ikakalago ng inyong simbahan, Panginoon. And Lord, patuloy po na pinagpapasalamat po namin, O God, ang inyong kadakilaan sa buhay namin, O Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Salamat sa ating mga kaloob sa ating Panginoon. Praise God. Bago po tayo magtapos, ilang announcement lamang po at gusto kong maghamon ulit.
announcement, yung pong gawain po sa Friday, 6 p.m., yung prayer meeting natin. At muli po, nais kong sabihin, hindi po ito prayer meeting po ng mga leaders lang. Ang prayer meeting na ito ay prayer meeting po ng pangkalahatan. So, welcome po kayo. Welcome po bawat sa gawain na ito. Sana po, suportahan po natin. And pangalawa po, mamaya pong alas 3 ba ng hapon, Sister, ano ka rin na kasi, Sister Roxanne? Anong oras kasi? 2? 3 p.m. Mamaya, salamat sa Panginoon. Si Brother Jeremy po, yun, nandun. At nagpapasalamat ako, mayroon siyang desire po na matuto sa instrument. And sabi ko nga, i-welcome po natin. At sana po matuto. May mga ilan po na kabataan po natin na nag-aaral po ngayon. Yung schedule lamang po nila ay inaayos po ng mga kapatid po natin. So, yung hamon ko po dito, ay sana po tungkol po sa mga kabataan po natin, tayo po ng mga nanay at tatay, sana po i-encourage po natin yung mga anak po natin na sumamba sa Panginoon. I-challenge po natin sila, mga kapatid. Kasi po, sa totoo lang, ito, gusto ko pong anuin ko kayo, hamunin kayo dito sa ang mundong galawan po natin, pasira ng pasira. At mayroon pong kakaiba po na tinutungo ngayon ng mundo patungkol po sa mga kabataan. Minsan po, napapasama po yung mga nakakatanda. Naniniwala po ako kapag ang isang kabataan po wala sa Panginoon, mapanganib po. Mapanganib. That's why, habang maaga po, yung mga anak po natin, i-challenge po natin sila. Dalhin po natin sila sa Panginoon, kapatid. Huwag nating hayaan na kung kailan tatanda na sila, doon natin sila ikayatin. Masakit na po. Sakit na po. Kung nahihirapan tayo ngayon, darating ang panahon, lalo tayong mahihirapan. Kaya po, challenge natin yung mga anak po natin. Hindi lamang yung mga anak, kung ikaw ay isang lolo, sana maging kasangkapan ka rin. Kung ikaw ay isang lola, maging kasangkapan ka rin. I-challenge mo na ang iyong mga apo, ang iyong apo na dumalo sa gawain po ng ating Panginoon. Yan lamang po at salamat po sa Panginoon. Patuloy na suportahan po natin ang gawain ng Panginoon. And muli po, welcome po sa bawat isa. Tumayo po tayong lahat for the benediction prayer. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, sa ginawa po ninyo sa amin ngayong umagang ito. Patuloy ka naming pinapasalamatan at dalahin po namin sa amin pong pansamantalang pagwiwalay. Gabayan po ninyo kami at ingatan na inyong mapagpalang kamay. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat po ng anak ng Diyos, sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone po. Pagpalain at ingatan tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah.